Kaya mayroong katotohanan na hindi natin maaarok ngayon sa ating panahon. Hindi natin kayang maisip ang lahat ng katotohanan ng Diyos. Pero isang bagay ang dapat nating maging pananalig. Yung mga hindi natin naintindihan ngayon, yan ang lalong dapat magpatibay sa atin sa panghahawak sa katotohanan sapagkat ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. So pagkatapos na tayo maligtas, mayroon pa tayong katotohanang malalaman. Makikilala mo sa darating kung sino ang 24 na matatanda, kung sino yung 4 na nilalang nabuhay, malalaman mo kung asan si Melchizedek, ang kanyang whereabouts, malalaman mo kung ano ang mga nangyari sa lahat ng pangyayaring hindi maletrahan sa Biblia. So, ang aking anyaya sa mga kapatid, lagi sana kayong makinig, lagi sana kayong magsuri, lagi sana kayong magbasa ng Biblia, dumalo sa pagkakatipon, sa mga pagpapasalamat, sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos ng lalong karagdagang pag-asa sa kanyang kaharian sa langit. Kung sino si Melchizedek, kung sino ang 24 na matatanda, it remains to be seen. Ang gusto ko lang, mga kapatid, maunawaan ninyo na kung ako'y magiging dapat sa Diyos at patatawarin niya ang aking mga kasalanang nagawa sa buhay ko, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat na kung meron akong pagkukulang, mga kapatid, sa kahit kanino, patawarin niyo ako. At kung nagawan ko ng hindi tama ang sino man, pasensya na kayo sa akin. Gusto ko lang na matiyak na wala akong taong inapi o pinasama o iniligaw. Hindi ko po gusto kahit kailan na magligaw o magpahamak. Kung meron akong binubuksan sa inyong mga ganitong bagay sa Biblia, gusto ko lang makita nyo kung gaano kadakila ang ating Diyos at hindi ang makita ninyo kung gaano ako katalino, kung gaano ako kabuti. Ang Diyos na hindi gano'n ang layunin ko. Ang bawat butil ng kaalaman at karunungang nauunawa ko sa Biblia, ibinabahagi ko sa inyo, mga kapatid, hindi para ako'y magmalaki na alam ko ito o hindi. Alam ko na maraming katotohanan hindi ko alam sa Biblia. Pero pagdating sa pananampalataya, ang aking sinasabi sa inyo, hanggang kamatayan sa tulong ng Diyos, walang pastor, walang pari, walang ministro, at walang sino mang leader ng relihiyon na maaaring sumakupa sa pananampalatayang natanggap na ninyong lahat. Yan ang aking sinasabi. At sana, kasahan tayo ng Panginoon na lagi niya tayong turuan ng katotohanan na magpapalakas ng ating pananalig at pagnanasang maging karapat-dapat sa Diyos na isang araw, malaman natin ang buong katotohanan tungkol kay Melchizedek. Bakit? May mga katotohanang hindi po naletrahan sa Biblia. May mga hiwaga na hindi natin lubos na maunawaan ngayon. Pero may pag-asa tayong maunawaan yan pagdating na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin ang 4:5 ng unang Korinto. Pakinggan niyo ang sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung maggagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang aking paniniwala, mga kapatid, si C.S. Lewis, kung hindi siya tatalikod sa kanyang nakilalang pananampalataya, makakarating siya sa langit. Kung saan siya uupo,
Hindi ko alam. Si kapatid na Noel, si kapatid na Dani, si kapatid na Resty, wag lang silang tatalikod. Alam ko makakarating kayo sa langit. Kayong lahat mga kapatid na sumusunod sa aral, may pwesto kayo sa langit. Sabi ni Kristo, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nakita niyo mga kapatid ilan ba ang apostol, Sister Luz? 15 po. Sino yung apostol na kapangalan ng tatay mo? Si Apostol Bartolome po. Si Apostol Bartolome ba may record ng ginawa na kung ano-anong pangangaral, kapatid na Luz? Wala po. Si kapatid na Resty ba may mga ginawang mga bagay na pangangaral, pagpunta rito, pagpunta lang kung saan-saan, kapatid na Luz? Marami po. Kung may pwesto si Bartolome sa langit, palagay mo ba walang pwesto si kapatid na Resty? Meron po. Meron. Ikaw nga may pwesto ka, paniwala ko may pwesto ka eh. Kaya lang hindi natin alam ngayon, pero isang bagay ang natitiyak natin, gaano man tayo kaliit, may inihahandang lugar ang Diyos sa atin sa langit. Sinasabi ko na ngayon pa, kapatid na Luz, sakali makakarating ka ron at sakaling makakarating ako ron kung loloobin ng Panginoon, kahit doon lang ako sa sulok, maligaya akong magpapasalamat sa Diyos sa habang panahon. Kung aawit kayo ron, aawit din ako ron, mga kapatid. Kahit din lang po ako sa isang tabi sa langit, ipanalangin niyo sa Diyos na sana makarating ako kung makakarating din kayo, mga kapatid. Naniniwala ako na ang Diyos ay Diyos na mapag-ampon. Ang Diyos ay mapagkupkup, mapagbiyaya sa kanyang mga anak. Alam ko na mayroon akong mga nakasalanan sa nakaraan. Meron akong mga pagkukulang na nagawa sa Diyos, sa kapatid, at sa inyong lahat. Pero alam ng Diyos na hindi ko po sinasadyang kayo ay gawa ng masama, o kayo ay aking apihin, o kayo ay mapabayaan kung hindi ako nakapagbayad sa panahon ng anumang pagkakautang. Huwag kayong mawawala ng tiwala sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po ang may sabi, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang matutuwid na gawa ay babayaran sa kanya ulit. Kaya ang aking masasabi, hintayin natin yung araw na pagbalik ni Kristo. Gusto ko yung makita, mga kapatid. Gusto ko pong maranasan yung araw na yun sa pagbabalik niya. Kahit na ako'y mamatay halimbawa, ay bubuhayin niya at nakita ko sana. Kaya lang, ayoko namang sabihin ngayon na sana dumating na siya, dumating na sana. Ayoko sabihin, kapatid na Luz. Bakit po, Brad Eli? Ikaw ba gusto mo nang dumating si Kristo? Parang gusto ko na po. Ikaw, kapatid na Mel. Kung minsan po, pero nananaig po yung hindi naman po ganun ang hinihingi ko po, kapatid na Eddie. Kung minsan gusto ko parang dumating na siya, no? Pero tatawarin ako ng Panginoong Diyos. Mali pala yun. Basahin mo nga, Sister Luz, yung Apokalipsis, yung 2 huling talata. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang biyaya ng Panginoon... Sino may sabi nung pumarito ka, Panginoong Jesus? Si San Juan po. Gusto niya na bang pumarito si Kristo? Gusto po niya. Tama kaya siya? Hindi ko po alam. Bakit niyo po sinabing parang mali po yun? Naisip ko nga,
Baka kaya kung mali naman si Juan doon. Pero tama naman siya dahil gusto rin din naman nating pumarito si Kristo eh. Diba? Opo. Basahin mo nga yung isa nating paksa, Sister Luz. Ito po, ang kahulugan ng di agad pagparito ni Kristo na di naunawa kahit ng mga unang naligtas ayon sa Biblia. Yan. Talagay mo maganda bang paksayan, Sister Luz? Maganda po. Biro mo, hindi naintindihan kahit ng mga unang naligtas, kaya hindi agad dumadating si Kristo. Pero naunawaan natin ngayon. Napakaswerte po natin. Gusto mong maunawaan yan, kapatid na Luz? Opo.